Problema nyo din ba ang baradong lababo? And if the answer is yes, just continue watching this video until the end. Baka dito nyo na mahanap ang solusyon. Napakadami na talaga namin mga product na sinubukan para lang maayos yung baradong lababo na to. Isa na dyan, itong declogging device na nabili namin, 10 meters long yan na ipapasok nyo dun sa pipe before gumagana pa to. This time, it didn't work. Nag-proceed kami dito sa plan B. Bago yan, tignan nyo muna tong pipe na to. Grabe. So now, this is the plan B. To use the wet and dry vacuum ng Fujihama. Naisip ko lang talaga gamitin to kasi sobrang lakas ng suction nito and sobrang ganda nitong vacuum na to. And perfect kasi pwede siya sa mga tubig or sa wet. Since hindi fit yung dulo niya dun sa pipe, ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko muna siya ng tissue and scotch tape para kumapal siya. And pag nilagay siya dun sa pipe, talagang fit na fit siya and walang makakawalang mga hangin. Ulit-ulit ko nga lang yung step na yan hanggang makuha ko na yung desired na lapad niya para mag-fit siya dun sa pipe. So dito, testing kung talagang mag-fit na siya. Kung makikita nyo dito, sumot siya ng buo. Hindi ko ina-advise na ganyan yung fit niya kasi it means may mga hangin pa rin na makakalusot sa gilid. So, dapat ganito lang siya. Medyo nakalabas pa rin yung kalahati nung nilagyan nyo ng tissue. Time to work, baby! Bring home the bacon. And huwag nyo iwan lang basta yan na nakasaksak lang dyan. Habang nagwo-work yung suction, kailangan nyo pa rin siyang i-wiggle. Dito, nakita nyo, nagdadagdag pa ako ng tissue at saka tape kasi parang hindi pa siya enough. And dito, kung mapapansin nyo, inaalog-alog ko yung hose para ma-make sure ko naka-fit siya doon sa pipe. And dito nyo na mapapansin na gumagana talaga yung technique na to. Makikita nyo yung hose na yan, yung nagbabibrate. Ibig sabihin, nakukuha niya na yung mga dapat niyang kunin from the pipe. Ever residue yung nakukuha niya, sobrang galing. Buti na nga lang wala tayong arte sa katawan kasi ayan, sobrang kadiri at sobrang baho. Oh, 'di ba? Parang milkshake. And napansin din talaga namin na may parang balahibo ng mga aso din namin na nakuha. So I guess isa na din yan sa factor aside dun sa mga sebo na naipon, na nanigas. So dito na namin naisipan na tignan kung ano ba talaga yung mga nakuha bago namin siya i-shoot dyan sa magic butas. And now, here we go for the second round. So, ito na mga yung kitchen sink namin. After ko siyang i-vacuum. So, okay na siya. Nagde-drain na ng maayos. Kanina ko pa iniwan to nakabukas kung mag-overflow pa rin siya. Pero, yun. It's been 5 minutes na nakabukas to. And wala naman nang nag-overflow. At isa pang tip na ibibigay ko sa inyo is gumamit kayo ng mga ganito. Para lang din siyang liquid sosa. Ayun. So, siguro kasi kung ganito din yung gamit nyo na pang filter dito sa drain nyo, ang lalaki ng mga butas niya. So, talagang may tendency na magbabara talaga, may ipon yung bara. Kasi kahit butil ng kanin, kakasya dito. So, ginawa ko na lang para dual protection na din. Nilagay ko muna yan, tinanggal ko lang yung ring, and then, ito, nilalagay ko dyan para mag-fit. Ayan. So, just para lang ma-make sure na kung meron man papasok dito, mag-filter pa rin siya dun sa ilalim. Kasi mas maliliit talaga yung butas nito, yung mesh type to eh. So, yun. Yun lang naman. So, finally, ayos na yung sink namin. Pwede na kami maghugas na matiwasay. Ayan. Kanina pa ako dumadada, diba? Pero hindi na siya nag-overflow. So, yun lang yung tips sa inyo, guys. And happy dishwashing! Ciao!